Ito si Rachel Waterman. Noong siya ay 16 na taong gulang, ay nakipagsabwatan siya sa kanyang kasintahan, at sa isa pang lalaki. Upang patayin ang kanyang sariling ina. At pagkatapos ay pinalabas nila, na parang isang aksidente. Nang mahuli sila, inamin naman nila, ginawa daw nila ito dahil inaabuso daw siya ng kanyang ina. Pero sabi ng lahat, hindi iyon totoo. So ano ba talaga ang dahilan? Kung bakit nagawa niya ito? Tingnan natin ang kaso, ng isang dalagita na sumunog sa kanyang ina, hanggang sa mamatay, at nag-vlog patungkol dito. Noong linggo, November 14, 2004, sa isang maliit na bayan na tinatawag na Craig, na matatagpuan sa isang isla sa Alaska. Nakatanggap ng tawag ang pulisya, na natagpuan ng isang mangangaso, ang isang nasusunog na van sa kakahuyan, na may potensyal na mga ng tao sa loob nito. Nagmadali silang pumunta sa pinangyarihan, at natagpuan nila ang kotse na umuusok pa rin. At sa loob nito, ay isang bagay na lubos na nakakatakot. Noong una, inakala ng mga pulis na ito ay isang aksidente. Ngunit pagkatapos, may napansin silang kakaiba. Bakit nasa backseat ang katawan, kung driver ang biktima, at paano? May mga bakas ng gasolina patungo sa sasakyan. Ang mga tanong na ito, ay humantong sa isang conclusion. Ito ay hindi aksidente, ito ay Ngunit, sino ang nasa likod nito? Sina Lori at Doc Waterman, ay kilala at iginagalang sa komunidad. Si Doc ay isang ahente ng real estate, habang si Lori ay nagtrabaho bilang isang special education aide. Nagkaroon sila ng 2 anak. Ang anak nilang si Jeffrey, na malayo sa kanila, dahil nagkolehiyo. At ang kanilang anak na si Rachel, na isang honor student, at isang atleta sa high school. Ang mga nakakakilala kay Lori, inilarawan siya bilang isang mabait, magandang hindi makasarili, at mapagbigay na babae. Na nabuhay para sa kanyang mga anak. Noong Sabado, November 13, ginugol ni Lori ang gabi, sa pagboluntaryo sa isang Chamber of Commerce dinner. Habang ang kanyang asawang si Doc, ay nasa labas ng bayan. At ang kanyang anak na si Rachel, ay nasa Anchorage, para sa isang volleyball tournament. Pagkatapos ng kaganapan, umuwing mag-isa si Lori, at humiga sa kama. Ilang sandali, pagkatapos ng 11 ng gabi, ay hindi na siya makikita pang buhay muli. Umuwi sina Doc at Rachel noong linggo ng hapon. At nalaman nilang, nawawala si Lori, at wala na ang kanyang van. Ngunit may mga kakaibang bagay, sa paligid ng bahay. Iyon ay hindi makatotohanan. At nagsimula sila sa higaan ni Lori, at hindi ito naayos. At may isang walang laman na bote ng alak, sa counter ng kusina. Nakakaiba, dahil hindi uminom si Lori. Hinanap ni Doc kung saan-saan, ang kanyang asawa. At tinawagan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Ngunit walang nakakita, o nakarinig mula sa kanya, mula noong nakaraang gabi. Nag-aalala si Doc, baka may nangyaring masama sa asawa niya. Tumawag si Doc ng pulis. Noong Lunes ng umaga, wala pa ring narinig ang pamilya, mula kay Lori. At lalo silang nag-aalala, para sa kanyang kaligtasan. Ngunit upang mapanatili ang lahat na parang normal, nagpasya si Rachel na pumasok sa paaralan. At napansin ng kanyang mga guro na medyo kakaiba ang kanyang kilos, para sa isang tao, na ang ina ay nawawala. Sa mga oras na iyon, kumalat na ang balita, na may isang van ang natagpuan sa kakahuyan, na may ng tao sa loob. At tuluyan ang nawala sa sarili si Rachel. Kaya pinauwi na siya, at dumating ang mga pulis sa kanilang bahay upang ibalita ang kanilang nakita. Sinabi ng mga awtoridad sa mga Waterman, na wala kaming ID sa mga Ngunit, halos 100% silang sigurado, na parang kamukha ito ni Lori Waterman. Labis na nayanig ang pamilya sa balitang ito. Ngunit ang kanilang kalungkutan ay hindi nagtagal, at naging kagulat-gulat. Nang malaman nilang patay si Lori. Paano ito? Kahit na posible, ang tanong nila. Si Lori ay isang minamahal na miyembro ng komunidad. Sino ba naman ang gustong manakit sa kanya? Kaagad, pagkatapos makumpirma ang ni Lori, nakakuha ng warrant ang mga investigador, para halughugin ang tirahan ng Waterman. At nakakita sila ng ilang kakaibang bagay, tulad ng isang dulo ng isang guwantes na goma, ilang mga hibla ng isang sintetikong lubid sa kwarto, at isang bakas ng paa sa isang windowsill. Wala namang ninakaw mula sa bahay.
At pinaniniwalaan ng pulisya, na ang nasa likod ng pagpatay, ay isang taong malapit sa pamilya. Pero noong mga panahong iyon, wala silang ideya, kung gaano talaga kalapit ang taong iyon. Nagsimulang tanungin ng pulis ang mga taong pinakamalapit kay Lori. Kung saan, sina Doc at Rachel. Pero ang alibay ni Doc, ay ironclad, kaya mabilis siyang na-release bilang suspect. At habang kino-question si Rachel, nalaman ng mga investigador, na kasama siya sa ilang katakot-takot na mga mukha ng lalaki sa bayan. Na si Jason Aaron, at Brian Raddle, na mas matanda sa kanya. Si Rachel ay 15 taong gulang, nang makilala niya si Brian, na 24 na taong gulang noong panahong iyon. Saglit silang nag-date, hanggang sa ipinakilala siya nito, sa kaibigan niyang si Jason, na 24 na taong gulang din. At siya ay naging bahagi na sa kanya. Hindi lihim na hindi sinang-ayunan ni Lori, ang relasyong ito. At sila ni Rachel, ilang beses nang nag-away, dahil dito. Nang dinala ng mga investigador, sina Brian at Jason, para sa pagtatanong, pareho silang tumanggi. Nawala silang alam, tungkol sa pagpatay kay Lori. Ngunit sinabi nila na sila ay nasa bahay ni Brian, habang nangyayari, ang buong gabi ng pagpatay, nanonood sila ng Princess Bride. Gayunpaman, nang piniga sila ng mga investigador, umamin si Jason, at ipinahayag niya, na si Brian ang killer, at siya lang ang driver. Pumayag pa siya, na magsuot ng wire para makakuha ng confession mula kay Brian. At nagtagumpay naman sila, at idinawit pa ni Brian ang kanyang sarili. Pero ibinunyag din niya, na mas involved si Jason, kaysa sa pagmamaneho lang. Nang maglaon, dinala si Brian sa istasyon ng pulisya, at sinabihan na si Jason ay nakasuot ng wire. At sa puntong ito, bumigay na siya, at umamin. Lahat ay nabunyag, at ang mga nakakatakot na detalye, ng lahat ng nangyari, sa gabi ng pagpatay. Sinabi nila, na ito ay dapat na magmukhang, isang aksidente. Inahit ni Brian ang kanyang buong katawan, upang maiwasang mag-iwan ng anumang ebidensya. Sa likod ng bahay ng mga waterman siya pumasok. Pagkatapos uminom ni Lori ng isang buong bote. Pinilit niya itong ipasok sa likurang upuan ng kanyang van, at nagmaneho patungo sa isang liblib na lugar. Kung saan si Jason, ay naghihintay na sa kanila. Pagkatapos, kinaladkad niya si Lori, palabas ng sasakyan. At sinubukan niyang baliin ang leeg nito, upang palabasin, na ito ay isang aksidente. Ngunit hindi iyon gumana. Nang mabigo sa plano, ang halimaw na ito, ay hinampas niya ng flashlight ang kawawang si Lori. At sinakal niya hanggang sa mamatay. Pero bago siya mamatay, may sasabihin sana si Lori. Hindi ko maisip, ang kilabot na pinagdaanan ni Lori noong gabing iyon, o kung ano ang tumatakbo sa isip niya, nang mangyari iyon. Sinabi ni Brian, na naniniwala siya, na gustong malaman ni Lori, kung bakit nila ito ginawa sa kanya. Ngunit, hindi na niya nakuha ang sagot. Nang malaman ng dalawang ito, na hindi na nila maaaring palabasin na aksidente ang nangyari, nagmaneho sila papunta sa kakahuyan, at sinindihan ang van, kasama si Lori sa loob nito. Ngayon pagkatapos ng pagtatapat na ito, gustong malaman ng mga investigador kung bakit nila ginawa ito. Ano ba ang ginawa ni Lori sa kanila? Para patay siya, sa ganoon na paraan. Ang sagot nila, ay lubos na kagulat-gulat. Sinabi nila, na pinoprotektahan nila si Rachel. May blog si Rachel na tinatawag, na My Crappy Life. Kung saan, inilarawan niya ang kanyang buhay sa Craig, bilang impyerno. At nagreklamo siya tungkol sa kanyang ina, na mapang-abuso sa kanya. Sa blog, inamin niya na si Lori, ang tinutukoy niya, bilang babae. At sa araw na iyon, kinumpirma ng pulis na si Lori. Sinabi ito ni Rachel sa kanyang blog. Gusto kong ipaalam sa lahat, na pinatay ang nanay ko. Hindi ako magkakaroon ng computer access, hanggang sa katapusan ng linggo, o higit pa. Dahil ang mga pulis, kinuha ang aking computer, upang dumaan sa pagsusuri sa hard drive. Sabi ni Jason, sinabi sa kanya ni Rachel, ang tungkol sa pang-aabuso, na ginawa ng kanyang ina sa kanya. At mayroon pa siyang mga pasa, para patunayan ito. Sinabi niya, na si Rachel, ang may ideya ang kanyang sariling ina. Nang dinala si Rachel, para tanungin, inamin nga niya, na nag-away sila ng nanay niya.
Dahil sa kanyang pagpili ng mga damit, sa kasintahan niya, at sa mga bagay na gusto niyang gawin. Sinabi pa niya, na ang kanyang ina, ay minsang nagbanta na sasaksakin siya, gamit ang isang kutsilyo. At ipagbibili siya, bilang isang mananayo sa gabi, bilang parusa sa isang bagay na kanyang nagawa. Ngunit, ang pulisya ay hindi kailanman nakahanap, ng anumang ebidensya, na sumusuporta sa mga akusasyong ito, at sinabi ng maraming tao, na nakakakilala kay Lori, kasama ang mga miyembro ng pamilya, na sila ay mga sinungaling. Nakakita rin ng isang liham, na isinulat ni Lori kay Rachel, na nagsasabi, "My dearest daughter, I'm sorry, things between us are tense right now. Please don't feel like I think you are a bad person. Kasi, hindi yan totoo. Alam kong alam mo, na nag-aalala ako ng sobra sa'yo. Ngunit, iyon talaga ang ginagawa ng mga nanay. Kapag mahal nila ang kanilang mga anak na babae, tulad ng pagmamahal ko sa iyo." Samantala, patuloy na iginiit ni Rachel, na si Jason ay nag-alok na tumulong sa pagpapaalis sa kanyang ina. Sinabi niya na hindi, at wala siyang ideya sa gagawin ng dalawa. Gayunpaman, gustong malaman ng mga investigador, kung paano niya nalaman, ang kanyang ina ay patay, dahil sa pagmamaneho ng lasing. Bago pa man ang kanyang katawan, ay natagpuan. Sa puntong ito, ay sumuko na si Rachel, at umamin. Ayon kay Rachel, ang unang plano ay hindi ang kanyang ina. Ngunit upang makuha ang kalayaan, mula sa kanyang mga magulang, nagmungkahi si Jason, ng ideya ng patay. Silang tatlo, ang may pakana, kasama si Rachel. Ang nagsabi sa perpektong araw, na isagawa ang kanilang masamang balak. Noong November 19, 2004, inaresto sina Rachel, Brian, at Jason. At kinasuhan, na may 10 bilang, kabilang ang pagsasabwatan upang gumawa ng pagkukot, burglary at first degree. Si Brian ay umamin na nagkasala, at sinentensyahan ng 79 na taon sa bilangguan. Habang si Jason, na hindi nakagawa ng aktwal na patay, ay tumanggap ng 50 taon. Samantala hindi umamin si Rachel, sa kanyang mga paratang, at umapila. At sa paglilitis noong January 2006, kasama sina Brian at Jason, na nagpapatotoo laban sa kanya. Ang paglilitis gayunpaman ay natapos, sa isang hang. Si kinailangang muling litisin noong 2011. Siya ay napatunayang nagkasala, ng mas mababang kaso, ng criminally negligent, at sinentensyahan, ng 3 taon sa bilangguan. Kung iisipin, kulang pa ito sa kanyang ginawa. At ngayon, nakalabas na siya at tumatakbo pa rin ang kanyang blog. Ilan sa mga nauna niyang post, tinanggal na. Ano ang palagay mo sa kasong ito? Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.